Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng ABS-CBN News. Pahayag ito ni Secretary John Vic Remulla. John Vic Remulla disclosed that he and his brother, Ombudsman Jesus Crispin Remulla, were offered 1 billion through an intermediary in an alleged attempt to silence the ongoing investigation into the anomalous flood control projects. Remulla said he refused the offer but declined to identify the individual involved. He added that the incident was immediately reported to President Ferdinand Marcos Jr. Okay, so, ayan. Ang tanong, totoo ba ito? Ano ang reaction ng mga netizens, ng taong bayan? Kasi madaling magsabi ng ganyang kwento, depende ngayon sa taong bayan kung maniwala ba o hindi. So tingnan natin, ano ang credibility ni Secretary Remulla. Makikita natin dito sa people who reacted. Ayan. 15,000 people nag-react. In just 1 hour of posting, 15,000 nag-react. 13,000 ang tumatawa, 1,600 lang ang nag-like. Ilang percentage yan? Halos 90% hindi naniniwala kay Secretary John Vic Remulla. Okay. Comments. Basa tayo sa mga comments. Nistro Bisdak OFW. May naniniwala ba sa kwento na yan? Yung magkapatid na yan mismo ang mga sinungaling, abogado at korap. Marlon Guzman, you must divulge the person who offered the bribe. Government officials must inform the public of such important information. Correct. Kung may sinabi sana siya na tao o grupo na nasasangkot sa flood control anomaly. Example lang Saldico. Pag sinabi niya ang grupo ni Saldico, lumapit sa amin at nag-offer ng 1 billion, mas kapani-paniwala. Kaysa yung ganyan lang, kwento lang, wala namang pagkakilala yung grupo, pasensya na lang. Mahirap paniwalaan. Okay. Keyo Lu, yan. Then file the necessary case against that person if there was indeed to attempt to silence you. Correct. Kung ako si Boying or si John Vic at nilapitan ako ng ganyan, pwede akong tumahimik lang muna. Magsampan ako ng kaso. Anong kaso dyan? Bribery? Kasi, pera ng taong bayan ang nakasalalay, tapos, uupuran ka lang ng 1 billion? Meron bang, ang action lang ba is, inireport lang kay Pangulo, after that, wala na? Hindi ka panipaniwala. Yun, dapat pangalanan sino yung grupo na nag-bribe, then sampahan ng kaso. Di ba ganun lang yun? Very simple. Isabel Bilonyo, name names to validate your claims. Cynthia Ferranco, tell it to the Marines. Candido Duga-Duga, automatic, gi-entrap unta to, pastilan. Ray Hanolino,
they can actually arrest on the spot of the person attempting to bribe a government official, but they didn't. Example, yung kay Congressman Libeste. Inoperan siya. Mautak itong batang congressman. Inintrap. O di nahuli yung district engineer. Kung totoo, ganun sana. Kaya lang, alam mo na, kwentong barbero. Anong posibilidad na may offer ng ganyang ano? Kung si Ombudsman Boying Rimulya dahil nakasalalay sa kanya, sa opisina niya ang mga investigasyon. To me, analysis ko lang ito, may likelihood na o-offeran siya ng 1 billion. Kasi nandun ang investigasyon. How about DILG? Ano bang kinalaman ng DILG sa pag-imbestiga? Wala akong nakikita. Kaya, kung ako, opinion ko lang ito, hindi ako masyadong naniniwala sa kwentong ito. Baka, kung meron man, doon kay Ombudsman Boying Rimulya, doon ang may likelihood na o-offeran siya ng bribe. Mapapansin ko, ngayon, ang daming mga pahayag ni DILG Rimulya, John Vic Rimulya, ang dami, sample. Doon kay Saldico, siya nang parang nagiging spokesperson ng Marcos government. Sabi niya noong isang araw, the President has instructed that government agencies should request for the repatriation of Saldico. Yan. Siyang nag-announce noong isang araw. Ngayon, sabi na naman niya, sinusubukan ng gobyerno ang lahat ng paraan, United Nations, Interpol, kailang alanganin ang mga ito, but we just give them a shot. Ang dami niyang sinasabi. Ano ba? Malapit ng 2028. Diba sabi niya, may posibilidad nakakandidato siya sa 2028 but nothing is final yet. Okay, good luck po, Secretary John Vic Rimulya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo, namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So gitabangan lang ang balo sa pagdala sa iyang hero. Karon mo na ni ang itsura sa atop ni nanay sa tagaan na mugiro. So naa siya hero mga buslot na og ipang butangan na gani og sako. So mga dagko na gid kayo og buslot. Og ipang sumpay-sumpay lang gani ang mga hero nga uban. So wala na kuha na ang sako na lang yun. Salamat sa Ginoo daw sa nagtabang sa sin. Oo. So ikaw na nay usa ka kabalo. Oo. Pila na katuig na nay sa imong pagkabalo? 24 na. 24 na katuig. Ayat pa ko nakahol tilaw og tabang nga kinsing-kasing. Oo, so wala gid kasukad na kadawat og tabang. Wala. So karon pa ka. Karon pa gyud. Pila na day na ang imong edad? 57. 57. So karon pa ang tabang ni abot sa imong kinabuhi nga 57 na imong edad. Oo, pila imong anak na nay? Napulo. Napulo. So tanan na ay pamilya? Wala pa. Wala pa. Upat pa ang nakapamilya. Upat pa ang nagpamilya. So ikaw lang gabuhi sa imong mga anak. Ako gyud. Mura na kog lalaki kita na akong kuano. Oo. Di man na pareha sa kanang may trabaho. Kung natay trabaho, mura talag lalaki. Oo, gamuso ra sad ka na nay. Oo, ta. Mm. Salamat sa nagtabang sa sin.
labi na karong nga Pasko nga gitabangan ko. So salamat kaayo. Makaatop na ka. Makaatop na ko. Pila na din ni katuig na imong balay? Yes. 20 na bigay. 20 na katuig. Murag 20 na. Sudugay na gid kayo. Sige, salamat kay nanay.